Bigo. Lalong nadiin ang kidnapping suspect na si Ramil Madriaga matapos umanong mabigo sa kanyang counter affidavit sa kasong perjury na isinampa ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kampo ng bise, hindi umano tumugma ang kanyang mga ebidensya sa mga aligasyon laban dito. Yan ang tutukan sa balita ni Jason Rubrico. Sinumiti na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang reply affidavit nito sa Office of the City Prosecutor sa Taguig City bilang tugon sa counter affidavit ni Ramil Madriaga. Ayon kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., hindi direktang nasagot ni Madriaga ang mga ebidensyang inilatag sa complaint affidavit ng bise. Yung counter affidavit kasi ni Ramil Madriaga, hindi niya po nasagot yung mga ebidensyang linatag namin doon sa complaint affidavit ni VP Sara na nagpapatunay na hindi totoo yung mga sinasabi niya, imposible yung mga sinasabi niya tungkol sa pagtrabaho niya di umano kay VP Sara mula noong 2018 pa. Sa halip na depensahan ang sarili, naglatag umano si Madriaga ng panibagong ebidensya. Kabilang dito ang isang larawan ng virtual meeting noong 2022 campaign period. Ngunit ayon sa kampo ng bise, lalo lamang nitong pinahina ang kanyang kredibilidad. Na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Ang malas niya, nahanap po namin yung virtual meeting na yon. At ito po yun. Dito po galing yan. Dito po galing yan. Virtual meeting po yan ng isa pang parallel group, yung Sama-Sama. At naimbitahan lang po ng parallel group, yung ibang parallel groups katulad ng Easy Pilipinas, kaya po naka-attend si Ramil Madriaga. At ang pinakamalaking bagay dito na sumisira doon sa storya ni Madriaga na close siya, napakadami po nang nag-attend dito, 92. At least 92 po yung attendees. Isa ang testimonya ni Madriaga sa ginamit na basihan sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero binira ng kampo ang mga naniniwala rito, lalo na ang ilang mambabatas. Tamad ka mag-research at naniniwala ka sa nababasa mo sa balita. Number 2, pwedeng DDH ka, diehard Duterte hater, at pinapaniwalaan mo lahat ng masasamang sabihin tungkol sa mga Duterte kahit walang basihan. Or 3, alam mong nagsisinungaling si Madriaga pero wala kang respeto sa sarili mo, wala kang respeto sa publiko, na kaya mong panindigan at pangalandakan sa tao na credible si Madriaga para lang itulak yung political agenda mo. Or pang-apat, bayad ka. Aminado ang kampo na ang Office of the City Prosecutor ay nasa ilalim ng Department of Justice at ang Department of Justice ay nasa ilalim ng Office of the President. Kaya siniguro umano nilang airtight ang kanilang reklamo upang hindi ito maimpluwensyahan. Kumpiyansa ang kampo ni VP Sara na matibay ang kanilang kaso laban kay Madriaga. Lalo na't suportado nila ito ng 7 testigo at mga kalakip na dokumento upang patunayan ang alegasyon ng perjury. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako